all true Christians should unite against obligatory tithing based on Malachi 3 verses 8 through 10. Mga kapatid, wala po tayong anumang laban sa mga pastor o mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Pagkat sabi po sa Biblia, we wrestle not against flesh and blood. Ang kalaban po natin sa panahong ito ay mga espiritu ng kadiliman, mga daya at kasinungalingan. Napakatagal na po tayong dinadaya ng demonyo sa bagay na ito ng obligatory tithing. Kaya po nakikiusap po ako sa lahat na wag po nating hayaan na ang ating next generation, ating mga anak at ating mga apo ay patuloy na madaya sa bagay na ito ng obligatory tithing. Tunay po na love of money is root of all evil. And imposing obligatory tithing sa panahon ngayon ay obviously wrong and against the will of God. Surely it is covetousness. Kasalanan po sa Diyos ang pagbibigay ng ikapu kung ito'y ginagawa bilang pagsunod sa utos. Particularly according to Malachi 3, chapter 3 verses 8 through 10. Inuulit ko po mga kapatid, ang pagbibigay po ng ikapu ay kasalanan sa Diyos kung ito'y ginagawa bilang pagsunod sa utos. Particularly Malachi 3 verses 8 through 10. Bakit po ito nagiging kasalanan sa Diyos? Pagkat po kung sinusunod natin ang Malachi 3, 8 to 10, ay nagiging hindi ayon kay Melchizedek ang priesthood of our Lord Jesus Christ. Ito po ay nagiging ayon kay Aaron o Levitical. Maliwanag po na ito'y taliwas sa kalooban ng Diyos na nakasaad sa Hebrews 7 verse 11. Obligatory lang po ang ikapu within Israel, pagkat ang mga Hudyo noong Levitical priesthood ay nagbabayad ng 10% tax sa theocratic government in Israel. Inuulit ko po mga kapatid, ang ikapu ay obligatory lamang within Israel, pagkat noong Levitical priesthood ang mga Hudyo ay nagbabayad ng 10% tax sa theocratic government na umiiral noon sa Israel. Ba't po natin ito nasabi mga kapatid? Basahin po natin ang talata, Matthew chapter 23 in verse 23. Matthew chapter 23 in verse 23. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithes of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought you to have done, and not leave the other undone. So don't leave the other, the paying of tithes, undone. So obligado po, huwag pababayaang di ginagawa yung pagbabayad ng mga ikapu. So yan po ay words of our Lord Jesus Christ Himself. Kaya po red letters yan mga kapatid. So those are words of our Lord and Savior Jesus Christ Himself. Ito po, take note mga kapatid, ay before His crucifixion. Kaya po lubhang napakahalaga ang rightly dividing the word of truth upang hindi po tayo magkamali sa mga doktrinang ating ipinangangaral. So maliwanag po mga kapatid na noong panahon ng Levitical priesthood ay nagbabayad ang mga Hudyo o mga Israelites ng 10% na tax. Samantalang during the priesthood of Melchizedek, ito pong si Abraham ay bukal sa puso na nagkaloob ng kanyang ikapu. Sa noon ay high priest na si Melchizedek. Hindi po pagsunod sa utos, pagkat that was before the law.
hindi bilang tax payment. At ito po ang will of God for Christians under the Lord Jesus Christ as High Priest. Cheerful giving even of 10%. For God loveth a cheerful giver. Sa gayon po ay natutulad ang priesthood of the Lord Jesus Christ kay Melchizedek and not after Aaron. Tayo po namang mga mananampalataya ay natutulad kay Abraham na bukal sa puso, ayon sa pasya ng puso, ay pwede pong magkaloob ng ikapu. Hindi po bilang tax payment. Gayunpaman, ay hindi po tayo tutol kung gustong magbigay ng ikapu. Okay lang po mga kapatid. Hindi po bawal ang magbigay ng ikapu. Hindi po ito ipinagbawal sa salita ng Diyos kung may tamang puso. Hindi pagsunod sa utos, hindi obligatory o mandatory, hindi bilang duty o tax payment. Ano po? Kaya't hindi po tayo masasabing nagnanakaw sa Diyos. Hindi po tayo nagkakasala sa Diyos in any way, mga kapatid. Kung tayo man po ay hindi nakapagkakaloob ng ikapu ng ating mga kinikita. Inuulit ko po mga kapatid, dahil wala namang utos sa atin na magbigay ng ikapu, hindi po tayo masasabing nagnanakaw sa Diyos. Hindi po tayo nagkakasala sa Diyos sa paano mang paraan kung tayo man ay hindi nakapagkakaloob ng ating mga ikapu. Ito pong pagbibigay ng ikapu bilang pagsunod sa utos ay isang malaking pagkakamali, foolishness, at masasabing kamangmangan. Ano po? At bakit po sila nagkamali sa bagay na ito? Pagkat hindi nga po sila nag-o-observe ng rightly dividing the word of truth. So mga kapatid, sa panahon po ngayon, ang pagsunod sa Malakay 3 verses 8 to 10 ay isang malaking pagkakamali. Katunayan po mga kapatid, natitiyak po natin na mismong mga pastor na nangangaral nito, sila mismo ay hindi naman nakasusunod sa mga offerings at sa 3 ikapu na tinutukoy sa nasabing mga talata. At dahil nga po sila mismo ay hindi nakasusunod, masasabing sila'y patuloy na mga nagnanakaw sa Diyos. Kaya po mga kapatid, nakikiusap po tayong muli. Sa ngalan ng Diyos, ginagamit po natin ang pangalan ng Diyos sa bagay na ito. Nakikiusap po tayo, stop it po mga kapatid. Stop imposing obligatory tithing on Christians. Ito po ay napakalaking pagkakamali at kasalanan sa Diyos. Bawal din po na iikapu ang pera. Money is not titable. Ano po? Kung pera ang ibabayad na buwis, kung tayo nagpapasakop sa Malakay 3 verses 8 to 10, kung pera ang ibabayad ay may 1/5 o 20% na additional. No? 1/5 of the tithes, 1/5 of 10 is 2. Kaya po, magiging 12%. Therefore, it is no longer tithes. Bakit po? Dahil tithes literally means 10%. Kaya po kung pera ang ibibigay, ibabayad bilang buwis, ay hindi na po tithes na matatawag pagkat 12% po. Halimbawa, ang isang Hudyo ay nag-engage sa carpentry, no? Naggawa siya ng bahay, kumita siya ng pera, hindi ho siya nagsaka, pero magbabayad pa rin siya ng buwis. Pera po ang ibabayad niya, hindi ho 10% lang, kundi 12%. Natitiyak din po natin. So, therefore, natitiyak po natin, tunay po na ang pera ay hindi titable. Ano po? At natitiyak din po natin na hindi kalooban ng Diyos na ang obligatory tithing ay patupad sa mga iglesia ng Panginoong Hesukristo. Bakit po? Pagkat ang bagay na ito po ay hindi itinuro ng mga apostol. Hindi din po ipinatupad ng mga apostol, maging ni Apostol Pablo sa mga Gentile converts. Therefore,
we can conclude that obligatory tithing is not apostolic doctrine. It is not Christian practice, therefore surely it is not the will of God for Christians sa panahon ngayon. Maliwanag po yan mga kapatid. Kung sa kabila po ng mga katotohanan ito ay ipagpipilitan pa din o magpapatuloy pa din po sa obligatory tithing dahil sa pag-ibig sa salapi, ito po ay deliberate o tahasang paglabag na sa kalooban ng Diyos. Whoever you are in great danger of condemnation. For there is no respect of person in God. Kahit pa po pastor ng mga mega churches o may doctorate degrees under His name, ay hindi po exempted sa salita ng Diyos. If you eat vomit, you're not among His sheep. Yes, you may have knowledge of the gospel, you may have great knowledge of the Word of God, but maybe you don't have that true saving faith yet. You need to be born again. And only God can do this to any person. Lastly, mga kapatid, brothers and sisters in the Lord, please tell others about our YouTube channel, Bible-Based Journal. Nuulit ko po, Bible-Based Journal. Pakibalita po sa iba nating mga kapatid sa pananampalataya, even to those who are abroad, upang tayo po ay makalaya sa mga maling doktrina na lumalaganap ngayon. Hanggang sa muli po mga kapatid, I love you with the love of the Lord. Glory to God, and God bless po mga kapatid.